Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Dahil nabanggit ko kagabi na hindi nyo maaasahan ng inyong mga anak pag kayo ay tumanda. Meron nag-comment at sabi niya, napakalungkot naman ang sinabi mo, Father, na hindi ko maaasahan ang aking mga anak pag ako'y tumanda. Sa palagay ninyo, ano po sa palagay ninyo? Pag sinabi niyo po ba sa inyong mga anak, "Anak, aasahan kita pagtanda ko," maasahan po ba siya? Magkaiba po yung kayo magsasabi sa inyong anak, "Anak, aasahan kita." At iba yung ang anak ang magsasabing, "Nay, tay, maasahan mo ako." Magkaiba yun. Magkaiba yung inuutusan sa nagkukusa. Magkaiba yun. Sabi niya, hindi po ba nasusulat sa kautusan na dapat ang mga anak ay aarugain ang kanilang matandang magulang? Saan nasusulat yun? Sa aklat ni San Pablo o sulat ni San Pablo kay Timoteo na ang iyong pananampalataya ay dapat nakikita sa pag-aaruga ng nakakatanda mong magulang. Ano ibig sabihin doon? Ang iyong pananampalataya
Kaya ang tanong ay, may pananampalataya bang anak mo? Mahirap sundin ang kautusan kung hindi naman siya naniniwala sa gumagawa ng utos. Paano mo sasabihin sa iyong anak, anak, gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pero pag tinanong mo ang iyong anak, kilala mo ba ang Diyos? Paano ko sasabihin ng iyong anak, sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Nung minsan, naglalakad ako sa Rockwell, nakasalubong ko isa sa benefactor ng aming seminaryo at sabi niya, kumusta ka na, Father Day? Kwento, maya-maya. Sabi niya, pagdasal mo naman ako. Sabi ko, bakit po? Nahihiya siyang magsabi pero nasabi din niya. Sabi niya, sabi mo kasi pamana na yung aming mga ari-arian habang kami malakas pa. Sabi ko, ano po nangyari? Nakademanda kaming mag-asawa. Sino pong nagdidemanda? Yung isa sa aming mga anak. Sariling anak ang nagdidemanda sa magulang. Bakit niya dinidemanda ang kanyang mga magulang? Kasi hindi niya gusto ang kanyang pamana. Kaya nabiro ko yung aming benefactor. Yan ang kinaganda ng mahirap. Sakit lang ang pinapamana. Diabetes, alta presyon, di ba? Hypertension, gout, yan lang pinapamana ng mga mahirap. Hindi mo pinoproblema yung mana ng mayayaman. Of course, sinabi ko lang yun dahil gusto ko siyang patawanin. Pero bakas na bakas sa mukha niya ang kanyang frustration. Sino ba ang mga magulang na ayaw ang kanyang mga anak magkaroon ng magandang kinabukasan? Ang kabilin-bilinan ng aming mga magulang, wala kaming may papamana sa inyo. Kaya mag-aral kayo ng husto. At sabi ng aming mga magulang, one time yan. Pag bumagsak ka, wala akong ibang tuition pandagdag. Kaya mag-aral ka. Ang pinamana lang sa amin, ay aming mga pinag-aralan. Pinag-aralan. Alam nyo, hindi lang yan isang kwento. Dati, meron din isang ambassador na nakilala ko. Isinulat pa ang aking pangalan. Sinulatan pa niya ako. Na isa ako sa magmimisa sa kanyang lamay. Akala ko fake news eh. Kasi hindi pa patay, sumulat na eh. Di po ba? Ano? Nakita ko doon yung mga pangalan ng pari kung sino magmimisa sa mga araw na kanyang lamay. Isa doon, si Bishop Sok. Tinawagan ko si Bishop Sok. Nakatanggap ka ba ng ganitong sulat? Kasi nandito ang pangalan mo. Sabi niya, oo. At totoo ito. Ha? Hinahabili na niya kung sino magmimisa sa kanyang lamay. Kayo rin, baka gusto nyo sumulat na. Di ba? Kasi nung ako po ay nasa pilgrimage, namatay po ang nanay ng aking kaibigan, galit na galit siya na hindi ako makakapagmisa sa lamay ng kanyang nanay. Sabi ko, anong magagawa ko? Nasa pilgrimage ako. Di ba? Sana, Father, pag ako namatay, wala ka sa pilgrimage. Eh, sabi ko sa kanya, di-schedule natin. Di ba?
Walang nakakaalam. Kaya nga pinaghahanda tayo eh. Walang nakakaalam. But the sad story, hindi kami nakapagmisa sa lamay. Hindi kami nakapagmisa sa lamay. Nung namatay, meron siyang ibang kinuhang magmisa. Sabi ko kay Bishop, kailan tayo magsimimisa? Doon daw sa Pasiam. Sa Pasiam. O, hindi. Alam ko, pang-apat ako. O. Nung nilibing, sabi ko, saan ang Pasiam? Pinuntahan ko yung bahay. Kumatok ako. Sabi ko, ako po si Father Dave, ako po magmimisa ngayon. Sabi ng anak, walang misa-misa. Sabi ko, ano pong ibig sabihin? Walang misa-misa. Wala akong misa. Alam nga na ipagduldulan ko ang sarili ko, hindi po ba? Ay sige po, umuwi ako. Tinext ko ulit ang aking kaibigang obispo. Sabi ko, hindi ako pinagmisa. Sabi niya, ako din. Ano gagawin natin? Kanya-kanyang misa tayo. Baka mamaya, balikan tayo ng patay. Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? Regardless how religious you are, you cannot expect that your children will obey. Unless, as the first reading have said, unless you allow them to be heirs of your faith. Not knowledge, but faith. Naway ipamana mo sa iyong mga anak ang iyong pananampalataya. Hindi lang yung iyong alam. Hindi lang yung pinagsisimba ang mga bata. Pinapakilala mo sa kanila ang Diyos. Because if you will not allow them to know the God you believe, they might only know the things to do, but they will not have faith. You cannot expect that your children will obey the law if they do not believe the lawmaker. Ano pong pag-uusapan natin sa gabing ito? Don't stop the blessing of God in your life. Make sure that your children will inherit the blessing that you have received. Make sure. If you commit sin, your family will suffer to the 4th generation. You look at the book of Genesis. But if you do good things, your family will be blessed on the 7th generation. It's either you will be the cursed or the blessing. So it's good that you decide, you, me, everyone decide that all sins should stop in me. All sins. Kung ano man ang mga minamana kong kasalanan, dapat matapos sa akin. Upang mga susunod sa akin, ang mamanahin ay pagpapala. Pagpapala. Let your children inherit the blessing because of the good things you have done. Whether you like it or not, my dear friends, as water seeks its own level, grace builds in nature. As water seeks its own level, pag binuhos mo ang tubig, aagos at aagos yan hanggang sa pinakamababa. Ganon din ang biyaya.
Sabi nga ni Santo Tomas, ang biyaya'y namumukadkad sa ating mga pagkatao. You cannot simply pray for grace. Grace do happen if we cooperate with God. So, as you look at yourself, as you dream dreams, as you try to soar high, look at your children. Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Look at your children. Imagine what they will be tomorrow. Imagine. Kaya nga, sabi ko, pinag-aaral mo kasi gusto mo siya ng magkaroon ng magandang bukas. First, inculcate to your children that learning is more important than grades. Learning is more important than grades. Comprehension is more important than knowing how to read. May mga taong marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Di po ba? Marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Do not touch wet paint. Ay, basa nga. Di ba? Hindi lang yan. Maraming ganyan. Ano ba ang problema natin? Nasira na ba dyan nyo? I guess nasira na, no? Na wala kayong inisip kundi CR. Walang mayaman, mahirap dyan. Walang pare-pare dyan. Pag sira, sira. Diba? Palagi ko yung kinukwento eh. Ha? Pag sira ang tiyan mo, hindi ka namimili na sasakyan. Basta makasakay ka, makauwi ka. Di po ba? No? Ha? Hindi ka namimili ng CR. Dati namimili ka ng taxi. Ngayon kahit jeep na kakarag-karak, sasakyan mo. Di po ba? No? Ha? Kahit ikaw lang ang laman, ang upo mo, kalahati lang. Ayaw mo sumayad lahat. Di po ba? No? Ang lahat ng iyong lakas nando sa tubo. Di ba naranasan niyo yun, ano? At pag nalubak, alam mo ang pakiramdam, di po ba? Ano? At pag tumigil ang jeep dahil walang pasahero, gusto mong sabihin, mamang driver, bayaran ko na lahat. Kasi kada kanto, tinitigilan, hindi po ba? Bayaran ko na. At pagbaba mo, walang importante. Kahit sinong tumawag sa'yo, mamaya na. Di ba, no? Gustong-gusto mo yung asong sumasalubong sa'yo, alis ka dyan, sipahin kita eh. Di ba, no? At pagpasok mo sa bahay, nak, ba't ang aga mo? Mamaya. At paghawak mo sa door ng CR, nakalock. Nakalock. Di ba? Bago ka pagpasok mo sa pinto mo, tinanggal mo ng botones eh. Binaba mo ng zipper eh, di po ba? No? Para pagpasok, bababa na lang kung ano man, di po ba? No? Nakalock.
At may kumakanta sa loob. Di ba? O, dali. Hindi naman niya naintindihan. Pagbukas niya, ano ba? Alis ka dyan. O, uupo ka. Nailabas mo. O, naalala nyo? Di ba? Ano una nyo sinabi pagkatapos? Kita nyo na, naalala nyo ang Diyos. Di ba? Salamat sa Diyos. Alam nyo kung ano ang mahalaga. Hindi tayo pwedeng sorry for the words, hindi tayo pwedeng magtanga-tangahan. Alam natin kung ano ang kailangan. Di ba? No? Magkakasama kami mga pari sa Mega Mall. Nasira ang tiyan ko. Dali-dali akong pumasok sa CR. Nailabas mo. Pagtingin ko, walang toilet paper. Nairaos mo, kaya lang, paano mangyayari? Walang toilet paper. Wala namang bidet. Aywan ko ba? Bakit may mga taong nag-uuwi ng toilet paper, no? May mga taong mahilig talaga. Hindi na sila nag-isip na darating ang araw, sila mangangailangan niyan, di ba ba? Oh. So, ang tagal ko nagnilay doon. Tinext ko yung aking kasamang pari. Sabi ko, Padi, tulungan mo naman ako. Nasa CR ako. Walang toilet paper. Baka naman pwede mo akong dalhan. Sabi niya. Saan? Sabi ko, nasa 3rd floor. Sa kanan, building A. Oh. Kasi A and B, di ba? Oh. Nanonood pala siya ng sine. Ay, di abala ka. Di po ba? No? Nagpunta pa siya sa supermarket, bumili ng toilet paper, punta siya sa CR. Paano niya malalaman kung sino ako doon? Di ba? Alangan ba sabi niya, Father Dave, Father Dave. Ang hirap, no? Kaya sabi niya, Dave, Dave, Dave. Sabi ko, dito, dito. Di ba? Anong ibig ko sabihin? We suffer because people fail to comprehend. Hindi porke libre, pwede mo kunin. Di ba? Hindi porke libre, pwede mo kunin. Kilala niyo si Jokoy, di ba? Yung Amerikano, Pilipino na sikat na comedian. Sabi niya, nahihiya ako sa nanay ko. Kasi pag kumakain kami sa restaurant, pinapauwi yung mga tissue paper. Di ba? Ganun tayo eh. Anong kinabukasan? Again, you have to inculcate to your children that learning is more important than grades. In simple terms, tell your children to bring home educations and not simply diploma. Mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lang diploma. Magkaiba yon. Sayang ang talino kung walang pinag-aralan. That you value learning, not just grades. Value learning, not just grades. Don't scold your children because their grades are low. You ask them, what have you learned? Sabi nga ni Don, nung dumating ako dito, 8 buwan ako walang trabaho.
Takot na takot ako. Nag-apply ako. Nakakuha ko ng trabaho, security guard. Ang sahod ko, mas maliit pa sa allowance ng misis ko. Hindi siya naapektuhan. Bakit? Mas mahalaga na ikaw ay may trabaho kaysa sa sahod na iyong natatanggap. Marami sa atin ayaw magtrabaho kasi ang baba ng sahod. Lahat gustong sumahod ng malaki na ayaw magsimula sa ibaba. Natuto siya. At dahil sa kanyang pinapasukan, nalaman niya bakit ang lalaki ng sahod na ito. Mga safety officer. O di nag-aral siya ng safety officer. Umudlad ang buhay. He learned to value learning, not just about money. Third, don't inculcate on your children how to be best in their class, but be the best he or she should be. As I always say this, be the better person today than yesterday. Not with anybody else. Not with anybody else. Be the best who you can be today compared to yesterday. Because things are learned through practice. That's why I always say this. Discipline is never about punishment. Discipline is learning to embrace certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. It's about discipline. It's about discipline. My dear friends, my brothers and sisters, if you want your children to obey the law, let them learn and understand the lawmaker. They should value knowledge, not just knowing how to read. Value comprehension. Value learning, not just grades. There are more important than money. There are more important than money. Madaling magpamana ng pera. Pero hindi ng karunungan. Maiksi lang ang buhay. Si Ate Flor, nakilala ko, nagimbalo for the past 3 years. Sino ba nakakaalam na papanaw ang iyong asawa ng ganong kabilis? Wala nakakaalam, di po ba? No? Kaya nga yung mag-asawa, dapat hawakan yung mabuti yan. Madalas yung hawakan yung kamay ng inyong kabiyak. Seriously. Seriously. Think about this. How many Christmases do you think you still have? Seriously. Sa palagay nyo, ilang Pasko na lang meron kayo? Hello? Nag-iisip po. Di ba? Alam nyo, nung na-stroke ako, by the way, bago ako may-stroke, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test ko. Sabi ng doktor, you're healthy. Alam mo, pag sinabayin ka ng doktor, healthy, feeling mo talaga healthy ka.
Maganda yung blood test eh. After 3 months, na-stroke ako. Nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, papunta ng Mega Mall ng alas 5 kasi may kainan. 5:15, na-stroke ako. Ako ang nagdadrive. Bigla ako naduling. Sabi ko, sama ko, sandali lang naduduling ako. Sabi niya, baka vertigo. Hindi ito vertigo. Kasi umiikot ang buong daigdig. Umiikot ang buong daigdig. Pag vertigo. Ito duling lang. Pag pinikit ko ang mata ko, hindi naman ako umiikot. Hindi lang ako makakita ng maayos. Tinabi namin. Tapos sabi ko, parang wala nang pakiramdam yung mga kamay ko. Sabi niya, tingin ka sa akin. Tumingin ako, ngumiti ka. Ngiti ako. Bakit niya ako pinapangiti? Kasi kung stroke, tabingi ang mukha mo. Hindi naman daw tabingi. Tapos sabi ko, sabihin mo doon sa guard ng Mercury, ilipat ako sa likod. Tawagan mo si Marie para siya mag-drive na sasakyan. Bakit? Sabi ko. Sabi niya, wala nang pakiramdam ang bewang ko. Maya-maya, wala nang pakiramdam ang mga paa ko. Dumating yung guard. Sabi niya, Father, yapusin niyo ako. Hindi ko magalaw ang aking mga kamay. Ang tanong ko lang sa kanya, nakasuot pa ba ang sandalyas ko? Opo. Nilipat ako sa likod na sasakyan. Simula nun, hindi na ako naniniwala sa blood test. We tend to be complacent. Nobody knows. Nobody knows. If you will not teach your children how to survive, do you think they will survive? They will not. My dear friends, my brothers and sisters, kaya maghanda ka. Hindi mo alam kung kailan darating. Di po ba? Hindi mo alam. Sabi nga, may mga nagplano kagabi kung anong gagawin nila ngayon. Pero hindi na sila nagising. May mga taong kaninang umaga nagplano kung anong gagawin ngayong gabi. Pagkatapos ng Mission Pilipino. Pero hindi na sila umabot. Kayo, hindi ko alam. Di ba, no? Walang nakakaalam. What I'm trying to say, don't simply plan about yourself. Think of your children. Think not only of your future, but also of your children's children. Inculcate in them your faith. Inculcate in them the values. Inculcate in them what is more important, not just what is pricey. Maiksi lang. Maiksi lang. Nangangarap ako. Hindi naman masama na hingin sa Diyos na makapag-celebrate ako ng aking golden sacerdotal anniversary. Kinukwenta ko para makapag-celebrate ako ng aking 50th as priest. Dapat umabot ako ng 86. 86. 62 na ako ngayon. 86. Di ba? Kaya ang dasal ko sa Diyos, sana naman maka-87 ako, Lord. Sana naman maka-87
Sabi nung isa, sa 86 ka magse-celebrate ng golden, bakit gusto mo maka 87? Natural. Alam ka naman pagka-celebrate mo, patay agad, di ba? Di ba? Siyempre, makapaghanda ka pa man lamang, di ba? Ano? Bakit ko ito sinasabi? Because very few among us really think of our tomorrow. Very few. We seldom think. Parents, what is in your mind as you look at your children? Anong laman ng inyong mga isipan? Di po ba? May kapatid ako, ang isa sa anak niya is special child. Binata na. At least marunong na magluto ng pansit canton. Binata na. Pero ano sabi ng kapatid ko? Kung ipahihintulot ng Diyos, sana una siyang mamatay bago ako. Yun ang kanyang pag-iyak sa Diyos. Bakit? Paano ang aking anak pag ako ang nauna? Paano ang aking anak pag ako nauna? Only a mother could understand those words. Only a mother. We desire certainty, but the only certain in this world is uncertainty. That's why we need faith. If you do not know how to pray, what will happen to you? It's too late, my brothers and sisters. It's too late when you are already dying, and it's the only time you will learn to pray. Anong greatest learning ko when I had a stroke? I was in the emergency room. I can hear everything. I can talk, except I cannot move. I cannot even move my fingers, even though I was holding the rosary. I can hear the doctor saying, Father Dave might not make it. Sabi ko, ano kaya itsura ng might not make it, no? Di mo alam. Di ba? Anong greatest learning ko? Kahit gaano kadami ang iyong kaibigan, pag ikaw ay naghihingalo, ikaw lang. Kahit sama-sama kayo sa emergency room, ikaw lang yun. Pag mayroon ka nararamdaman, ikaw lang. Pag nag-aray ka, aray, ikaw lang yun. At pag ikaw ay namatay, ikaw lang. Nakukuha po ninyo? Baka akala nyo, sa dami ng kaibigan nyo, sasamahan kayo, ano ka? Solo ka lang. If you don't have Christ with you, then who will be with you? If you do not have Christ in your family, who will take care of them when you are gone? Do not forget, hindi dapat maiiwan sa iyong biyaya. Pray, ask, and know how should your children inherit the blessing. How should your children inherit the blessing? That is the presumption that they have a blessing to inherit. Di po ba, no? Eh kung wala ka namang ginagawang tama, ipapamana mo. Di po ba, no? That is the presumption. But what I'm trying to say, pwede ka magpamana ng sumpa or pwede ka magpamana ng pagpapala. As I've said earlier, stop the sin. Anong pinapatigil sa iyo ng Diyos kahapon o no isang araw?
kahapon so that you can soar. Ano pinapatigil? So that they will not inherit the cursed. Make them inherit the blessing. It is important that they know the Christ, who is the source of all blessing. It is important that they know the lawmaker so that they will fulfill the law. It is important that it's more important to have learnings than grades. My dear friends, my brothers and sisters, because you do not know the time. You do not know the time. Love, forgive. Love, forgive, and bless. Kaya nga, pag nagmimisa kami mga pari, palagi namin sinasabi yan, this will be my first, my last, and only Mass. This will be my first, my last, and only Mass. Look at your husband. Look at your wife. So that when you kiss him or kiss her, you kiss her with love. Sandali lang ang buhay. Maiksi lang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamagdong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, ang pinangalan niya, Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami ng kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan na magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mari na pong maupo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Balita ko po may mga taga-Dubai na nagpunta dito. Ano po? Ay, dito pala. Ano po? At maraming taga-Dubai na nagtatanong,
bakit hindi ako nagpupunta doon para sa Misyong Pilipino? Ano pa? Sa totoo po, 2 beses po akong naimbitahan sa Dubai. Nandun pa po si Father Chito na ako'y naimbitahan. Kaya lang, yung unang imbitasyon nung nag-oo ako, nagka-COVID. Ano po? Nung pangalawang oo ko, na-stroke ako. Natatakot na ako sa pangatlo. Ano pa? Baka kung ano pa mangyari. Ano pa? Pero, nasa Diyos yan. Ano? Sabi nga, inshallah. Di ba? Inshallah. Sana inyo pong nasubaybayan yung mga gabi ng Misyong Pilipino mula sa Musapa, sa Ruwais, sa Al-Ain, ano po, at para mayroon pong mas madaling pag-intindi sa mga huling 4 na gabi ng misyong ito. Connecting the dots, ibig sabihin lamang ay sana mayroong malalim ng pagkaintindi sa mga karanasan ko saan makita ko ang pagkilos ng Diyos. Kumikilos ang Diyos, kaya lang hindi natin naintindihan kasi hindi natin alam na pagkilos pala yun ng Diyos. Napakaganda po ng Ebanghelyo kahapon tungkol sa isang bulag, tungkol kay Bartimeo, na kung saan, nung siya'y makakita, agad-agad ang kanyang ginawa ay sumunod sa Diyos. Agad-agad. Sumunod sa Diyos. Hindi siya umuwi, sumunod agad. Ano po? At sabi ko nga kahapon, ang mas mahalagang tanong ay, hindi yung kung bakit sumunod si Bartimeo kay Jesus. Ang tanong ay, bakit yung mga nakakakita hindi sumusunod sa Diyos? Sumunod siya kasi siya'y nakakita, isang milagro. Pero ang mahalagang tanong ay, bakit yung mga nakakakita hindi sumusunod sa Diyos? Baka nag-aantay mabulag, no? Hindi mo nakikita na ang iyong pagkakaroon ng maayos na paningin ay isang milagro higit kaysa sa isang bulag na makakita. Yung mga nabigyan trabaho muli pagkatapos ng COVID, nagpapasalamat. Salamat sa Diyos, Father, nakakuha uli kami ng trabaho. Pero, yung mga may trabaho, nagrereklamo, no? Nagrereklamo. Kasi hindi mo nakikita na yung ikaw ay patuloy na may trabaho, biyaya yon. Milagro yon. Yung mga gumaling sa COVID, nagpapasalamat. Ang nanay namin ay nagka-COVID, naging critical. Akala namin ang paglabas, abo na. Hindi po ba, no? Isang milagro na ang nanay namin ay gumaling, bagamat ay meron pa rin palatandaan ng epekto ng COVID sa kanya. Pero yung mga hindi nagka-COVID, biyaya yun. Biyaya yun. May mga namatay sa COVID, pero kayo buhay, di po ba, anak? Ba't kayo buhay? Magandang tanong yun. Bakit kaya ikaw at ako nanatiling buhay, no? Ang sabi nila, sadyang masasamang damo tayo. Binibigyan tayo ng pag-asang magbagong buhay. Di po ba? Napakaraming biyaya na hindi natin pinapansin, at dahil hindi natin pinapansin, hindi natin naipagpapasalamat. Palagi ko po itong sinasabi, the only wrong we can correct are the wrongs we can accept. But the problem is that people are willing to accept the wrongs they have done, but they cannot find themselves wrong. May mga taong marunong umamin, kaya lang hindi nila makita na mayroon pala silang dapat aminin. Hindi nila makita. Kasi feeling nila, palagi silang tama. Mga minamahal na mga kapatid, sa gabing ito,
hingin natin ang biyaya ng pagkaintindi. Sabi po ni St. Ignatius of Loyola, pag ikaw ay dumudulog sa Diyos, ano man ang iyong gawain, ano man ang iyong mga panalangin, ang una mong dapat hinihingi ay the grace of understanding. The grace of understanding. Ano yung hindi ko naintindihan? Ano yung naintindihan ko kaya lang hindi lubos? Sapagkat kung naintindihan mo, hindi ka nababagabag. Hindi ka natatakot. Hindi ka nagagalit. Kasi naintindihan mo. At kapag naintindihan mo, nagbabago ang iyong pananaw. Ang tawag ni Stephen Covey doon, paradigm shift. Nagkakaroon ng paradigm shift. Ang isa sa magandang halimbawa na ginamit ni Stephen Covey ay yung mag-ama sa isang tren kung saan ang kanyang mga anak ay magulong-magulo sa tren. Takbo dito, takbo doon, ang ingay. At ang ama, tahimik lang. Ngunit, ang ingay ng mga bata, nagdulot ng iritasyon sa mga ibang pasahero. Nagalit sila. At mayroong hindi nakatiis. Pinuntahan ng ama at sabi niya, hindi mo ba nakikita ang iyong mga anak ay magulong-magulo? Nabubulabog kami lahat? Anong klaseng ama ka? At biglang nahimasmasan ang ama at sabi niya, pasensya na po kayo. Pasensya na kayo. Kami po'y papunta sa hospital. Kasama ko po ang aking mga anak. Hindi ko pa po alam kung paano sasabihin sa kanila ng kanilang nanay ay patay na. Ang kanilang nanay ay patay na. At nang sinabi yun ng tatay, lahat ay tumahimik lahat. Nagbago ang pananaw. Bakit? Naintindihan nila. Naintindihan nila. Marami sa atin na nagagalit, nagbubuknot, ano pa, nagtatampo, nagmumura, yung iba sumusumpa sa mga bagay na hindi natin naintindihan. At sa mga apat na gabing ito, ay atin pong tatahiin ang mga karanasan, mga bagay na maaring hindi ko naintindihan kaya ganito ang aking kalooban. Mga magulang na mahirap intindihin, mga anak na mahirap intindihin, asawang hindi mo maintindihan, kapatid na hindi mo maintindihan, o mga kasamang hindi mo maintindihan. O kaya baka ikaw ang hindi maintindihan. Feeling mo palagi kang tama. Ano pa? Kaya magkaiba po yung perception sa perspective. Perception versus perspective. Ano po ibig sabihin ng perception? Yan ang pananaw mo sa mundo. Yan ang pananaw mo sa mundo. Ano po? Yan ang pagkaintindi mo sa mundo, dala ng iyong karanasan. Yan ang pagkaintindi mo sa mundo, dala ng sinasabi ng ibang tao. Yan ang iyong perception. Pero, ang ibig sabihin ng perspective ay ano ang tingin ng ibang tao sa iyong nakikita? Anong nakikita nila? Halimbawa, magsulat ka ng number 9 sa sahig. Ano po? Number 9. Pag nakatingin ako dito, number 9 yan. Pero pag nandun ka sa harap, ang tingin mo dyan, number 6. Hindi po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Hello? Ha? Na-imagine niyo yung 9. Pag sinulat mo sa sahig, number 9. Pag ako nakatingin, number 9. Pero pag yung harap ko nakatingin, number 6.
Ang perception ko lang ay 9. Ang perception niya, 6. Pero ang perspective ay, nagpapalit kami ng posisyon. Putting my feet in the shoes of the other. Bakit ayaw natin gawin yon? Kasi feeling natin, palagi tayong tama. Mga magulang, pasensya na kayo. Pero hindi kayo palaging tama. Kailangan yung tanggapin. Hindi kayo palaging tama. At pag nangatuwiran ng anak, baka tama sila. Hindi ko sinasabing tama sila. Ano po? At sinasabi ko sa mga anak yon, pag mali kayo, huwag kayong mga ngatuwiran. Hindi kayo tama. Tatamaan kayo. Ano po? Mahalaga yung tama ang perspective. Yung amin pong bunsong kapatid, meron po siyang anak na special child. Autistic. Nung nalaman niya na special child, kasi hindi nagsasalita, pag tinatawag, hindi nakikinig, at pinatingnan sa doktor, saka lang na-discover na special child. Agad umiyak. Maraming gabi ng pag-iyak na ginawa ang aking kapatid. Kaya bumili ako ng unlimited. Kasi hindi mo alam kung kailan titigil yung pag-iyak. Alam mo sabihin ko, tama na, mahal na. Hindi pa ba, ano? So, hayaan mo lang umiyak. Iyak lang ng iyak. Iyak lang ng iyak. At umuwi ako, pinagdasal siya, pinagdasal ang bata, inanoint ang bata. Ngayon ay binata na. Ano po? Special child pa rin. Kailan nagbago ang pananaw? Nung naintindihan ko na wala siyang sakit. The perception, a special child is sick. And every time you look at a sick person, you always ask for healing. For healing. Yun na lang ang panalangin, Lord, sana gumaling. Lord, sana gumaling. Sana gumaling. Pero binago ang pananaw. Na minsan mayroon nagsabi, Father, wala siyang sakit. Kakaiba lang siya. Kakaiba lang siya. At nang pinag-usapan namin na kakaiba siya, nagbago ang aming pananaw. Tumigil na nakahanap ng doktor, ng gamot. Tumigil na ng masisisi. Sapagkat kakaiba siya. Kaya nga special eh. Di po ba ano? Nagbago ang pananaw. So, hindi siya kinakausap na may sakit. Kinakausap siyang kakaiba. Nagbago. Ano yung mga kinulong ninyo dahil yun ang inyong pagtingin? What are your perceptions? What are your perceptions? Palagi ko itong kinukwento tungkol sa perceptions. Nagpunta kami sa mental health. Ano po? Nagpunta kami kasama mga seminarista. Ano po? At pinaliwanag ng doktor yung mga iba't ibang sakit. Ano po? Pinaliwanag ng doktor yung mga pwedeng maglakad-lakad, yung malaya. Pero may sakit na nakakulong. Bakit? Violente. Hindi sila pwedeng may kasama. So nakakulong sila. At hindi kami lumalapit sa kanila. Baka mahablot ka eh. Hindi po ba? Ano? So naglalakad kaming ganyan. At may sumitsit
Ay alam niyo naman tayo mga Pilipino, pag may sumisiksit, lumilingon tayo, di ba? Ano? Sabi ng doktor, huwag mong pansinin, kaya lang napalingon ako eh. Di ba? Agad-agad sabi niya, anong ginagawa niyong dalawa? Di sinagot siya ng doktor, naglalakad. At sabi niya, ba't kayo nakakulong? Di tumigil kami, ano po? Bakit daw kami nakakulong? Di ako napaisip. Ha? Pagka minsan yung mga may sayad, mas marunong eh. At yung mga matino, yun ang may sayad. Di ba? So, tinanong siya ng doktor, bakit mo sinasabing kami ay nakakulong? At ang sabi niya, kasi nasa loob kayo ng rehas. Kasi nasa loob kayo ng rehas. Bakit? Anong pagitan namin dalawa? Rehas. Ang feeling niya, kami ang nasa loob ng rehas. At siya ang malaya. Hindi ko na yun makakalimutan. Pwede kang malayang naglalakad, nakarating ka pa sa gitnang silangan, pero nakakulong ka pala. Feeling mo lang malaya ka. Nakakulong ka sa pangit na kahapon, nakakulong ka sa galit, nakakulong ka sa sama ng loob, nakakulong ka sa pagkatakot, malapit ka nang umuwi, lalo ka natatakot. Bakit? Wala kang naipon. Di ba? Binibiro ko yung mga tao. Mayroon silang iPhone, pero walang ipon. Meron kang lamsam pag-uwi, pero wala kang, pension. Ang tanong doon ay, ang naipon mo ba? Kaya bang i-sustain ang iyong retirement age? Di ba? Ano po? Kaya nung ginagawa natin. Pag malapit na, saka mag-a-apply. Hanap ng visa. Kasi nakakulong tayo sa pagkatakot. Nabalitaan ko, mayroong amnestiya sa mga may kaso. Kung ano man, pwedeng umuwi. Pero sabi nung isang kababayan, hindi bali na lang dito. Kasi nagdadialysis ako. Pag umuwi ako, mamamatay ako. At least dito, mahaba-haba pa. Ang hirap ng gano'n, no? Bakit? Kasi malaya kang kumain ng kahit ano. Di ba? Pag may kainan, gusto mong isaksak lahat sa iyong lalamunan, di po ba? Ano? Para bagang walang kabusugan, no? Lahat kukunin mo. Lahat. Sa maliit na pinggan, isasaksak mo. Halo-halo na. Kaya pagkain mo, hindi na lasang Pinoy. Lasang kung ano. Bibilisan para makarami pa, di ba? Ano? Bakit nga ba? At sabi ko nga, kumakain na ng ganyan, titingnan pa kakatabi kung ano nakuha. Saan mo nakuha yan? Para bagang nalamangan, no? Tatayo pa yung kukuha. At kung wala na, ano sabi? Wala na. Para bagang inapi. At sasabihin, patikim nga. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga kahapon, yung iba, dinadaan sa kain. Kasi nung tayo maliliit, pag tayo umiiyak, ano ginagawa ng magulang sa atin? Saksakan ng dede ang ating mga bibig, no?
Huwag daw gamitin yung bunganga. Father, hindi maganda yung salitang bunganga. Ano po? Sa Quezon kasi bunganga eh. Ano po? So, saksakan ng dede. Pag umiyak, saksakan ng dede. Pag saksakan. Kaya pag may problema dito, kain, saksakan. Pag nalulungkot, kain. Ano? Pag nahihirapan, kain. Lahat na lang. Tapos, ang problema niya ngayon, ang tabako. Kasi hindi mo na intindihan. It's good to ask for the grace of understanding so that when you're already understood it, you will know what to pray for. Anong tanong kahapon ng Diyos kay Bartimeo? Anong gusto mong gawin sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? You ask the question, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sana magbagong asawa ko. Hindi yung asawa mo tinatanong ko, ikaw, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Di ba? Sana ang aking mga anak, hindi ikaw, hindi yung anak mo. Nahihirapan tayo sagutin ang tanong na yun. Anong gusto mong gawin sa iyo? Dahil hindi mo naintindihan. Di po ba, ano? Yung mga nangungumpisal, na kinukumpisal, kasalanan ng asawa, ng katulog, ng anak. Father, ang akin pong anak, nanay, kayo po nangungumpisal. Ano po kasalanan ninyo? Kasi ang asawa, kayo po hindi asawa nyo. Kasi po katulong na, kayo po, ano pong kasalanan ninyo, nanay? Nagagalit yung pare. Tapos sasabihin niya, wala akong kasalanan, Father. Ayan o, malaki yung kasalanan. Sinungaling kayo. Bakit wala kang kasalanan? Hindi sarili mo, hindi mo maintindihan. Di po ba? Ang unang gabing ito ay gabi na paghingi ng biyaya na maintindihan ko. Bago kayo magalit, tanong niyo muna, anong hindi ko naintindihan? Bago kayo maghusga, anong hindi ko naintindihan? Di po ba, no? Sapagkat magiging maayos sana ang buhay kung pinipilit nating intindihin ang ibang tao, hindi lang ang ating mga sarili. Sabi nga ni Stephen Covey, seek to understand rather than to be understood. Kasi kung naiintindihan mo siya, pipilitin niyang maintindihan ka rin. Yung mga nagsasabing, alam mo, nagbago ka. Huwag niyo na itanong, anong pinagbago ko? Huwag niyo na itanong yun. Ang sabihin niyo kagad, nagbago ako dahil nagbago ka. Di ba? Nagbabago ang relasyon dahil nagbabago ang ibang tao. Dati ka namang malambing, ngayon hindi na. Bakit? Kasi yung dating naglalambing sa'yo, hindi na. Dati ka mapagbigay, ngayon hindi na. Kasi minsan ka nangailangan, napagdamutan ka. Ano ang mga karanasan? Pero palagi ko yan sinasabi, na ano? Kapag sila'y mabuti, maging mabuti ka. Ngunit kapag sila'y naging masama, maging mabuti ka sapagkat yan ang iyong pagkatao. Naintindihan mo ba yon? Di ba, ano? Kaya pag tumungtong ka sa timbangan at malaki ang numero, hindi kasalanan ng timbangan yon. Kasalanan mo yon. Tama po ba? Tingnan niyo po yung halimbawang yon. Pag tumungtong ka sa timbangan, huwag kang magagalit sa timbangan. Hindi kasalanan ng timbangan ang magsabi ng totoo. Ikaw yon. Ikaw yon.
Di ba, ano? Sabi ni Mrs. sa kanyang mister, bumili naman tayo nitong slim na salamin. Tapos, sabi ni mister, wag. Bakit? Di ka kasya. Kasalanan ba na salamin? Hindi. Pag sumikip ang damit, kasalanan ba ng damit? Hindi. Di ba? Sasabihin nyo, kasalanan ng dryer ito. Dryer. Kawawa naman ang dryer. Tinuyo lang ang damit mo, nasisi mo pa. Begin by looking into yourself. What are your perceptions? And what you perceive, you ask and validate it by asking the perspective of others. Natutuwa ako sa isang nanay sa Al-Ain niya tayo sa Al-Ain. Sabi niya, mayroon siyang 2 anak, 2 anak. Sabi ko, ano po, marunong ba silang magtagalog? Tinuturoan ko, Father. Kasi karamihan ng mga bata, English na English, di ba ba, ano? So, tinuturoan ko, Father. Buti naman tinuturoan niyo. Opo, Father. Kasi ang hirap magalit ng English. Kaya pala niya gustong turuang magtagalog kasi nahirapan lang pala siyang mag-English, no? Kasi minsan, galit na galit daw siya. Galit na galit. Pula na ang tenga niya. Tapos sabi daw ng anak niya, what are you saying, Mommy? Ay, nakakainis yun, di po ba? Ano? Pero maganda din doon, wala siyang kaaway sa hospital. Bakit? Nahirapan siya mag-English di po ba? Ano? So, biyaya. Di ba? Biyaya, no? My dear friends, my brothers and sisters, it is not about what you do not have or what you have. It is understanding why you have those things. Why? Bakit? Bakit bili ka ng bili ng sapatos? Diba? Bakit? Ilang paa ba meron ka? Bakit bili ng bag? Ano bang laman? Di po ba ano? At least yung lalaki, isang wallet lang na makapal, di ba ba, no? Makapal na wallet. Pero ayaw niya kumain sa labas dahil por resibo ang laman, no? Hindi mo alam kung kailan i-refund na. What keeps you holding on things? And you do not know what is garbage and what is essential. There's a book, The Principle of Essentialism. If you only understand what is essential, then you will be free. Ang tanong ng aking spiritual director, kailangan ba yan? Di ba, ano? Hindi porke pag sale, uy, bili tayo, sale. Di ba ba? Hindi porke sale, bibilin mo. Hindi. Itanong mo muna, kailangan ba yan? Di ba? Kailangan ba yan? Nung na-stroke ako, marami ng bawal. Sobrang dami ng bawal. Para madaling memoryahin, sabi ng doktor, basta masarap, bawal. Kaya pag may nagbibigay, tanong ko, masarap ba yan? Opo, bawal. Di ba, no? Yung iba sinungaling, hindi to masarap, Father. Kita mo lang matamis na matamis Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, unclutter your life by beginning to unclutter your sight. Because there's a big difference between sight and vision.
There's a big difference between sight and vision. Anong meron ka? Paningin lang? Walang pananaw? Habang pinapanood ng bata ang kanyang lolo na nag-uukit sa isang pirasong kahoy, at pagkatapos mag-ukit, naiukit ng lolo ang isang Buddha. Ang isang Buddha. Tinanong ng lolo ang bata, maganda ba? Hindi sumagot ang bata. Ang sagot ng bata, Lolo, paano mo nalaman na may Buddha sa loob? How did you know that there is a Buddha inside the wood? Kahit ano nandun, kung tama ang vision, tama ang pananaw. Pero sa mga tumitingin, ang tingin lang nila dyan ay kahoy. Kahoy. My dear friends, my brothers and sisters, when you go home tonight, I invite you to look at yourselves in the mirror and ask the question, what do you see? What do you see? Do you see an old lady, an old person, a retiring one? Do you see a person holding on to a position? What do you see? Because if you fail to see who you ought to be, then you will never become who you ought to become. Again, my brothers and sisters, we begin our evening of Misyong Pilipino by the grace of understanding. So when God speaks, you listen. You listen to understand. You don't listen to question the words of God. Amen. Ingat po sa pag-uwi. Baka makatulog lampas kayo. Kukunti ho tayo ngayon, parang 2,500 lang. Bukas mas marami, ano po. Pero sa Biyernes, alam ko marami. Kaya lang wala na ako. Again, my brothers and sisters, ask for the grace of understanding. Because the common reason why we complain, why we grumble, why we pray the wrong prayer, is because we have failed to understand. Seek to understand rather than to be understood. To have a sight is not enough. What we seek is vision. Hindi lang yung nakakakita, kundi mayroong tamang pananaw. Sigurado ako sa gabing ito, mayroong mga pinagaling sa karamdaman. Ano po? Sana ikaw yun. Ano po? Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsitungo kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway patuloy kang ingatan ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung ano man ang iyong karamdaman, naway dulutan ka ng Diyos na kagalingan. Gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong iniisip at ginagawa. Kung mayroon ka man pinagdadaan ng suliranin o pagsubok, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Naway pagpalain ng Diyos sa mga gawain ng iyong mga palad. Naway ang iyong pamilya'y kalugdan ng Diyos.
Naway pagkaloob sa iyo ng Diyos ang iyong mga panalangin, kung ano man makabubuti, makababanal para sa iyo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ganyan din ni San Jose. Ikaw ang iyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang unang gabi ng Misyong Pilipino. Humayo tayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.